Libo-libong pamilya sa Mindanao ang apektado ng baha dahil sa mga pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Lawayon Bridge. O, gini sitwasyon gid guys. Di gid mahagyan. Wasak at hindi na madaanan ang Mangile Bridge at Lawayon Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Bumigay ang isang bahagi ng parehong tulay dahil sa lakas ng agos ng ilog matapos ang naging pag-ulan. Mga approach niya kasi hindi siya sementado, and then because of the mabilis, malakas na agos ng tubig, nadala po yung lupa. Ang mga tulay na ito ang nagpokonekta sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Don Marcelino. Kaya stranded ang mga residente. Sa ngayon, nagsasagawa na ang lokal na pamahalaan ng assessment para agad itong masolusyonan. Sa lakas naman ng ragasa ng tubig, halos hindi na masilayan ang truck na yan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Tumirik kasi ito ng pilit na itawid ng driver sa baha para agad na makauwi matapos ang malakas na ulan. Naging pahirapan ang pagsaklolo ng mga residente gamit ang isang backhoe. Matagumpay na nahila sa pangpang ang truck at nasagip ang driver. Sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, nagsilikas na ang mga residente na sinuong ang taas ng baha. Humahampas din ang baha na bumalot sa isang covered court sa Bayugan East. Merong sapa doon na umapaw at maraming mga bahay yung nasalanta. At that's the first time na umabot yung baha doon sa covered court. Sa tala ng MDRRMO, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Isang lalaking senior citizen ang naitalang patay matapos malunod sa baha. Sa Sheriff Sauduna Mustafa, Maguindanao, abot dibdib na ang baha na sinusuong ng mga residente. Bukod sa mga bahay, apektado rin pati ang hanapbuhay sa lugar. Nagsagawa naman ng aerial survey ang Civil Defense BARM sa mga binahang lugar sa Maguindanao del Sur. Umabot sa mahigit 6,000 pamilya sa lugar ang apektado. Damay rin sa baha ang mahigit 20 ektarya ng mga pananim. Sa ngayon, pag-aaralan pa kung isa sa ilalim sa state of calamity ang buong probinsya. Sa bahagi ng Luzon, maraming pananim ang lubog sa baha sa Mangaldan, Pangasinan. Ang mga pananim na pechay, aanhiin sana ng mga magsasaka sa mga susunod na linggo. Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, nabawasan ang produksyon ng pechay sa lugar dahil sa pag-ulan. Dahil naghahanda ng mga magsasaka para sa pagtanim ng palay, medyo kumunti. Malaki lang yun para sa amin yun, makabawi sa lugi. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.